madalas kung paanong tumatawag si Lord sa mga anak niya, no? And ngayong umagang ito, i-explore natin ito, and we pray that the Lord will speak in our hearts. Ano ba yung ibig sabihin nito na tumatawag si God sa atin na parang leon? Tayo po na ay mag-pray. Lord, salamat sapagkat we know na isa iyong salitang ito, i-reveal mo yung word mo sa amin ngayong umaga with such power that your Holy Spirit, Lord, will move sa puso ng bawat isa at marireceive po namin ang gusto mong ma-receive namin ngayong umagang ito. Buksan mo po ang aming puso at isipan sa iyong mga salita in Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen and Amen. Ang topic po natin for today is called The Call of the Lion's Roar. No? Ito yung roar na hindi roar. Hindi siya yung parang meow ng pusa, no? Kundi isa po tong roar ng leon. And perhaps meron tayong mga kaisipan tungkol sa roar ng lion. Siguro kapag narinig na natin many times sa Hollywood yung roar ng lion, iniisip natin nakakatakot o kaya medyo nakakakaba ang roar ng lion. Pero mamaya titignan natin yan, ano ba yung talagang roar ng lion. Pero yung text po natin na titignan ngayong umagang ito ay makikita po sa Hosea chapter 11 verse 10 to 12. Hosea chapter 10 verse 10 to 12. At makikita po natin yung relentless love ni Lord sa kanyang mga tao, sa people of God niya, the Israel, na na-express sa roar ng isang lion. Minsan iniisip natin kapag roar, nakakatakot, dapat layuan, pero sa Hosea po, chapter 11, verse 10 to 12, actually, yung roar na ito, nagpapalapit sa mga tao kay Lord. Ano? Bago muna natin basahin yan, bigyan ko po kayo ng background kay Hosea. Si Hosea po ay nabuhay at the time na kung saan si King Jeroboam ng Israel ay hari ng Northern Kingdom. Kung paano pong merong South Korea at North Korea, nahati po rin ang Israel sa dalawang kaharian. May Northern Kingdom at merong Southern Kingdom. Si Jeroboam po ay nasa North, meanwhile nasa South po ay si Rehoboam, na anak ni King Solomon. Now, dahil po nahati ang kaharian, syempre po, dahil merong mga ganyan na mga hindi magagandang relationship sa isa't isa, ang mga anak ng Diyos, alam niyo po, gustong magkaroon ng sariling identity ng Northern Israel sa Southern Israel. Kumbaga, oo, Kristiyano kami, pero ibang Kristiyano. Ewan ko po kung pwede palang mangyari yon, pero nakikita natin even in the church, pwede kang Kristiyano, pero hindi mo tinatanggap lahat ng teachings ni God in the Bible. Basically, ganun po ang Northern Israel. Ang Northern Israel po, si Yahweh, kinikilala nilang God, pero marami rin silang gods. Now, ito po ang sabi ni Hosea sa Israel, sa kabuuan. Verse 10, lalapit sila kay Lord pag nag-roar na siya na parang lion. Pag siya ay nag-roar, nanginginig na lalapit ang mga anak niya mula sa west. Tignan po natin yung roar na yan. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng roar na ito? Sunod po na pagbasa, verse 11, darating silang nanginginig mula sa Egypt at parang mga kalapati mula sa lupain ng Assyria. At ibabalik ko sila sa kanilang mga tahanan. Ito ang sabi ni Lord.
verse 12, lagi na lang nagsisinungaling si Ephraim sa akin at niloloko ako ng pamilya ng Israel. Pero kasama pa rin ng Judah ang Diyos at faithful siya sa banal na Diyos. Now, isa pong question ko sa bawat isa sa atin, napakaikli po ng text natin ngayon, pero nakarinig ka na ba ng roar ng lion? Yung literal po na lion ha, hindi yung lion lang dun sa pinapanood mong TV, no? Kasi mga effects na lang po yun eh, no? So, ngayon meron po akong i-share sa inyo na unang point natin na kailangan ng bawat mananampalataya ay makarinig ng roar ng Diyos. Like a roar of a lion. Number 1, pakita naman natin please. As soon as the lion roars, we hear its voice like this in the movies. But in reality, this is not the voice of a lion, it is an edited voice, because the voice of a real male lion is like this in real life. Yung talagang ibig sabihin, kasi kung hindi tayo po pupunta dun sa mismong text, o kung bakit sinulat yun ni Hosea, hindi po natin maiintindihan ito. And napakaganda po ng mensahe niya, kasi, tignan niyo po, no, ang sabi sa Hosea chapter 11, verse 10, lalapit sila kay Lord. Hindi po lalayo. Ano daw sabi? Lalapit. Pag nag-roar siya na parang lion. Tayo po, dahil hindi natin kauri ang lion, ang tendency natin, kapag nag-roar ang lion, anong tendency natin? Lumayo. 'Di ba? May takot. Pero sa mga kapwa leon, kapag nag-roar ang lion, aba po, lumalapit sila. Hindi sila lumalayo dun sa Lion King nila or yung hari nila dun sa group nila. Now, ibig sabihin lang nito, sinasabi ni God sa Israel na kayo ay akin. Part kayo ng group ko. Hindi kayo dapat matakot sa akin. Now, let's watch this video po. Ano ba yung roar ng lion? Pakita natin yung video, yung reels muna, no? Pwede nyong Like this in the movies. As soon as the lion roars, we hear its voice like this in the movies. But in reality, this is not the voice of a lion. It is an edited voice, because the voice of a real male lion is like this in real life. The same Hollywood people make the sound of the American national bird sound like this. So that we feel that the eagle has a lot of strength, but in reality, when the eagle opens its mouth, it utters some such notes. Meron tayong expectation versus reality. And marami pong video sa YouTube, meron pong isang compilation, makikita kayo sa YouTube, kung saan pinakita yung yung nasa malayo yung nagvi-video, pero nagro-roar yung lion dun sa mga kasama niya. So, pwede ba nating tignan yung video na ito? Paano nga ba mag-roar ang lion kasama mga group niya?
matigil yung video. So anong mapapansin nyo sa mga lion na yon? Pagdating sa totoong roar nila, sa pagtawag nila sa mga kasama nila sa flock or sa group nila, paano sila nagro-roar? Yung sound ba ng roar nila nakakatakot? Minsan, hindi natin nare-realize, meron kagad tayong, dahil meron tayo na panood noon, may pre-understanding na kagad tayo na, ay, hindi, ganito yan. Ay, hindi, ito yan. No, na parang kapag pinakinggan natin yung voice ni God, parang dahil si God yon, kailangan nagre-reverberate, nag-ano siya. Pag nagsabing, lahat kayo! Parang matatakot tayo lahat. Meanwhile, inihalintulad ng text, ang boses ng Diyos, saan? Roar. Akala natin, roar! Parang nakakatakot, parang malalim na roar. Pero isa pa lang, parang ganun, ano? Parang umiili, ang tawag doon, dumadaing. Bakit ho kaya? Bakit ang totoong roar pala ni God, kung base sa reality na nakikita natin, hindi pala nakakatakot, pero parang nagsasabing, hali kayo, lumapit kayo, pumunta kayo dito sa akin. Dahil ho, malaki ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang ho natin nare-realize, minsan ang kalaban natin sa paglapit kay Lord, isipan natin. Meron kagad tayong advanced thinking, ay, tinawag ako ni Lord, baka pagalitan ako. Di ba parang si Bishop, kapag nag-text sa inyo, hala, may meeting daw. Kinakabahan tayo madalas. Pero tayo rin, pag tayo tinawag ni Lord, at sinabing lumapit ka sa akin, hindi yun yung parang nafe-feel natin na, teka, may negative na mangyayari sa akin. Kasi tinatawag ako ng isang may authority. Hindi pala yun. Tignan niyo po ang ginawa ng Ephraim kay Lord. Sila po ay lumayo rin sa ating Diyos na buhay, kasama ng iba pa, malayo yung puso nila kay Lord. Kahit na marami silang Diyos sa buhay nila, still, si God, kahit gusto niyang ibaba yung judgment dahil sa pag-ibig niya, ayaw niyang lipulin lahat. Ayaw niyang mag-suffer lahat. Sa context po ng verse natin ng 10 to 12, makikita natin po ang sabi sa verse 8. Magagawa ko bang pabayaan ka, Ephraim? Pwede mong palitan ang pangalan mo saglit. Hindi natin pinapalitan ng Bible, pero parang pagtawag ni Lord din yan sa iyo at sa akin. Tingnan nyo muli nga nating basahin yung unang line, tas palitan mo lang yung pangalan mo yung Ephraim dyan ang pangalan mo. Magagawa ko bang pabayaan ka, Jace? Pwede isa pa? Come on, lahat tayo sabay-sabay. Magagawa ko bang pabayaan ka? Kaya ba kitang iwanan? O Israel, ang sabi dito. Kaya mo bang palitan yung pangalan mo? Saglit lang para mangusap sa'yo yung word ni Lord. Kaya ba kitang iwanan? Pangalan mo, banggitin mo. Pababayaan ba kita gaya sa city ng Adma? Kaya ba kitang tratuhin gaya sa city ng Zeboim? Sabi ni Lord, tignan niyo po sa kalooban ko, di ko ito magagawa. Sobrang laki ng pagmamahal ko sa iyo. Madalas po iniisip natin,
ang mga prophetic books katulad ni Hosea, puro judgment ni Lord, no? Yung mensahe ni God sa mga tao. Kaya sometimes ayaw natin magbasa ng Bible kasi nababasa natin, lilipulin ko kayo, makakaranas kayo ng suffering. Akala natin puro ganon. Pero actually yung mga bagay na yon ay consequences ng actions. Ang kasalanan po ay may consequence. Pero kung katulad ng binabasa natin, lalapit tayo kay Lord, makikita natin gaano niya ba tayo kamahal. Gaano kanya kamahal. Tuloy po sa pagbasa, verse 9, ang sabi niya po sa Israel, hindi ko itutuloy ang matindi kong galit. Ang Ephraim ay hindi ko nawawasakin uli. Kasi Diyos ako at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama nyo. At hindi ako darating para parusahan kayo. Actually po, itong verse 9, napaka-messianic po niya. Ibig sabihin po nun, tumutukoy po sa darating na pagdating ni Jesus Christ. Kung paanong sineselebrate po natin, kahit hindi naman yun talagang eksaktong birthday ni Lord, yung December, pero we celebrate yung pagiging tao o pagkakatawang tao ng Diyos through Jesus Christ dahil inabot niya po ang bawat isa sa atin. And napaka-familiar para sa atin, tignan po natin yung verse 9 na yan, muli nating basahin, hindi ko itutuloy ang matindi kong galit, ang Ephraim ay hindi ko wawasakin ulit, kasi Diyos ako, hindi tao, ako ang banal na Diyos na kasama nyo, at hindi ako darating para parusahan kayo. Napaka-similar po niya ng sinabi sa Luke chapter 5, verse 31 to 32. Sinagot sila ni Jesus, yung mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Hindi yung mga walang sakit. Hindi ako dumating para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan para magsisi sila. Alam niyo po sa church natin, kahit ho iniisip natin na present lagi yung kapatid natin dito, nakangitian, lahat ho tayo merong pinagdadaan ng mga bagay. At nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi tayo kayang patawarin ng Diyos. Actually, gusto niya lagi tayong lumapit sa Kanya. Dahil maibigay ng Diyos natin na buhay. Hindi tayo dapat matakot. Kasi katulad ng roar ng lion, pinapalapit tayo ni Lord sa Kanya. Sinasabi niyang, oo, may nagawa kang kasalanan. Nauulit mo yung kasalanang ginagawa mo ng palihim. Pero nandito ako, lumapit ka sa akin, ibigay mo yung buhay mo sa akin. And perhaps, meron po tayo sa mga panahon na to, na mga dinadala sa buhay natin, pwedeng meron tayo ngayong pride. Sabihin nga natin yon, pride. Hindi tayo magpakumbaba, ayaw nating umamin sa mga kasalanang ginagawa natin. Pero kailangan in front of the King, kailangan magpasakop tayo. Kung part ka ng flock ni Lord, kung part ka or under ka ng group niya, kailangan magpa-under ka sa hari. Sa roar po ni Lord, sinasabi ng Diyos na, next slide please. Next slide, isa pa. Sinasabi ng Diyos na magpakumbaba ang bawat isa sa atin. Magpakumbaba, mga kapatid. Ibig sabihin, sabihin natin kay Lord kung ano yung laman ng puso natin. Yung talagang kalagayan ng bawat isa sa atin. Some of us, dumadalo sa church, pwedeng meron tayo pong maskara na dala-dala. Ano yon? Yun yung maskara na kung saan pagpapakitang tao natin sa mga nakakasalamuhan natin dito.
or perhaps sa bawat isa sa atin, kaya rin tayo nasa church madalas, baka rin meron tayong gustong image na ipakita sa iba na hindi naman tayo. Pero po, yun po ay pride. Ibig sabihin, nagmamataas ka at pinapakita mo yung hindi ikaw. Kailangan tayong magpakumbaba lahat at umamin po sa mga kasalanan natin sa harapan ng Diyos. The Bible says if we confess our sins, ang Diyos po ay tapat na magpatawad sa bawat isa sa atin. Isa sa pinakamahirap gawin talaga po ay umamin sa mga kasalanan. Pero ito yung kailangan nating gawin dahil kailangan nating pakinggan ang roar ni Lord. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi ng Diyos na tayo po ay, next slide, mag-submit. Ibig sabihin, kung siya yung hari, may authority siya sa kaharian niya, at lahat ng nangyayari sa kaharian, under sa batas na nilagay ng hari. Hindi ka pwedeng pumunta sa ibang bansa tapos ayaw mo sundin yung batas nila. Hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng hari kung hindi mo susundin yung hari. Hindi ka part ng kaharian ng hari kung hindi mo rerespetuhin yung mga utos na nilagay ng hari sa kaharian. Kaya, this is a call na manumbalik. Ibig sabihin, kung sumuway ka dun sa utos ng hari, ngayon, starting today, sundin mo yung utos ni Lord. Hindi yung 10 commandments, ay gusto ko lang po dyan 7. 7 lang po na commandments. Yung 3, pass na muna. Naintindihan naman siguro ni Lord. Hindi po tayo namimili. Dahil ito yung gusto ni Lord sa atin, kung siya talaga yung hari at Lord of all ng buhay natin, then kung hindi siya Lord ng buong buhay natin, then He is not Lord of all. Lord of all or not at all. Kaya po, ang lahat ng nakakarinig ng roar ni Lord ay dapat sumuko o magsuko ng kanilang buhay kay Lord. Paanong isuko yung buhay? Panginoon, hindi ko po kayang baguhin ang buhay ko. Kahit nakailan na akong New Year's resolution, hindi ko mabago ang buhay ko. Kahit din nakailang pagde-decide na ako na magbago sa aking buhay, hindi ko mabago. Lord, kayo po yung tumulong sa akin na magawa ko yung gusto mong dapat kong gawin. Kaya for most of us, are we surrendering our lives kay Lord kahit sa pananalita rin po? Bakit kaya madalas pa tayo, kahit nasa church, we praise our God sa bibig natin, pero baka paglabas naman natin, minumura natin yung pamilya natin, kapwa natin. Pwedeng ginagamit mo yung kamay mo para pumalakpak kay Lord, pero baka naman sa labas, ginagamit mo para manakit ng kapwa. Ibig sabihin, hindi pa po natin fully sinusuko ang buhay natin kay Lord. At baka yung faith natin or religiosity natin, panlabas lang. But today, God is calling all of us. God is calling all of us na lumapit sa Kanya. Sabihin lahat ng nilalaman ng puso natin. Tinatawag tayo ng Diyos para ngayon lahat ng kasalanan natin, talikuran natin. Tignan niyo po ang sabi, Hosea chapter 11, verse 10. Pwede bang balikan natin yung kanina? Sabi, lalapit sila kay Lord pag nag-roar na siya na parang lion. Pag siya ay nag-roar, tignan niyo po yung sabi, nanginginig na lalapit ang mga anak niya mula sa west. Take note po yung nanginginig.
we should all fear God. Kailangan matakot tayo sa Diyos. In the Bible, of course, there are verses po na nagsasabi na kailangan katakutan natin ang Diyos na buhay dahil siya po yung may akda ng lahat at ang bawat isa sa atin haharap sa trono ng Diyos para kanyang husgahan at litisin. Oo nga, yung katabi mo, hindi ka pwedeng i-judge. Si pastor, si bishop, si rev, hindi ka pwedeng i-judge. Pero there is only one who can judge all of us, and that is the Lord. Kung haharap po tayo sa Diyos na buhay sa mga oras na ito, tingin niyo po kaya tayo ay papasa sa harapan niya? Kung merong pagkukunwari sa puso natin, sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, dahil even po sa Bible, nagsabi pa rin si Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian. Tanging yung mga gumagawa lang ng kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ay iwanan po, next slide please, ang mga cage kung saan nandoon po ang ating dating buhay. Ang bawat isa sa atin, meron pong tinatawag na spiritual na Egypt or Assyria ng buhay. Ina-encourage tayo ni Lord na iwanan ang hawla o tinatawag na place of bondage natin. Tayo po ay alipin ng mga kasalanan. Bago tayo tumanggap kay Lord, or kahit ngayon din, pwedeng ang iba sa atin, naaalipin ng mga kasalanan. Kasalanan yan, alam mong mali, pero ginagawa ng lahat, baka okay lang sa atin. Kasalanan yan dahil sa, ang Diyos po ang nagtatakda kung ano yung tama at mali, hindi tao. Hindi po pwedeng tao ang magtakda ng tama at mali. Dahil lahat tayo pantay-pantay. Only God can say what is right and wrong. Kaya mali sa atin pa ang pumatay dahil bakit si God yung nagtatakda nun. Pero look at all other civilizations, normal lang po ang pumatay. Bakit? Because they believe na sila yung nagtatakda kung ano yung tama at mali. Kaya napaka-chaotic ng mundo natin kung ang tao po ang magtatakda ng tama at mali. Therefore, ang bawat isa sa atin, lahat po tayo ay in bondage ng kasalanan. Kahit anong kasalanan man yan, pagmumura, pagsisinungaling, pwedeng may addiction ka ngayon sa alak, may addiction ka sa pagsusugal, may addiction ka sa pag-computer games o kaya sa iba pang mga bagay na nakaka-apekto na talaga sa family mo, sa buhay mo, o kaya ikaw mismo, meron kang hidden sin. Meron palang third party sa relationship nyo. O kaya may niloloko ka ng mga tao. May pinagsisinungalingan kang mga tao at gumagawa ka ng napakarami mga storya. If we are living in a life of sin, mga kapatid, tayo po ay in bondage. Kung normal po sa ating magkaroon o gumawa ng kasalanan every single day and yung intention ng heart natin gumawa ng bagay na yon, then para po tayong nasa hawla, nasa cage. Bakit? Dahil hindi po tayo malaya. Hindi po malaya ang taong makasalanan. And lahat tayo, perhaps, nafe-feel natin, bakit ko ba nagagawa na naman tong bagay na ito? Bakit nga ba ito yung dito na lang umiikot ang buhay ko? Perhaps yun yung nakikita natin.
But remember na si Lord po nagpapalaya sa bawat isa. Alalahanin natin na ang Diyos kaya tayong palayain kahit na nafe-feel natin na hindi natin kayang magbago. Tingnan niyo po ang sabi ng Hosea chapter 11 verse 11. Darating silang nanginginig mula sa Egypt at parang mga kalapati mula sa lupain ng Assyria. At ibabalik ko sila sa kanilang mga tahanan. Ito ang sinabi ni Lord. Alam niyo po, sa English po niya na translation, actually, mga Maya sa Egypt, no? O yung mga fowls of the air sa Egypt. Isa po sa pinakamahirap itame yung mga Maya at saka mga kalapati. Kahit po nakikita natin may mga nag-aalaga ng kalapati, pero yan po ay isa sa mga mahirap itame, mahirap alagaan. Dahil hindi sila basta-basta sumusunod. Parang bawat isa rin sa atin. Ang hirap nating sumunod kay Lord. Pero alam ni Lord kapag siya nagsalita, lahat tayo manginginig, matatakot, dahil siya po ang may hawak ng lahat ng authority sa mundo. Hinighlight ko po dyan yung word na Egypt tsaka Assyria. Sabihin nga natin yon, Egypt, Assyria. Ito pong dalawang bansa na ito po yung nagre-represent, next slide please, ayan, ng bondage or place where God's people have been held captive. Ang mga Israelites po, o bayan ng Diyos, naging captive sila sa bansang Egypt for hundreds of years. Tapos, actually yung Assyria na yan po yung pagfo-foretelling ni Hosea sa mga Israelites na yung northern part ng Israel masasakop. Babagsak. Kaya po, ang tanong ko sa bawat isa sa atin, ano ang mga Egypt o Assyria ng buhay ko? Pwede pong una, next slide, kasalanan. Ano yung sin na yon na currently tinetreasure mo sa buhay mo? Ano yung Egypt or Assyria na yon ng buhay natin na po pwedeng pinagdadaanan natin? Next slide. Worldly distractions. Baka focus tayo masyado sa materialistic na mga bagay. O kaya, para sa atin, yung buhay na nakakapag-satisfy sa atin, hindi things about God, but things about men. Ano ba yung nakakapag-satisfy sa'yo? Yung nakakapagsabing kontento ako. Yun ba yung bagong sasakyan? Yun ba yung bagong bahay? Yun ba yung pagkakaroon ng pamilya? Na satisfied ka na, okay na sa'yo kahit wala si God sa buhay mo. Ano ba yung Egypt or Assyria ng buhay natin? Alam niyo po, dahil sa dami po ng mga tao ngayon na surveyan ng global youth culture, nalaman po na marami ang Egypt or Assyria pala ng buhay nila or place of bondage ay actually failures. Ano po yun? Failures. Sa Tagalog, kabiguan. Marami pong hindi lang bigo sa pag-ibig, bigo sa buhay dahil may ibang mas magaling sa kanila mag-aral, nakapag-aral sa mas magandang school yung kaklase nila, nako-compare nila ang sarili nila. The end, nalulungkot ho sila. At kung makikita ho natin ngayon, pataas ng pataas yung bilihin, hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo ho. Napakarami ho ngayon mga kabataan, kahit ho at the age ng 27 years old, marami po ngayon nag-iisip,
paano na ang buhay ko? Ang sipag naman ng tatay ko, ng nanay ko. Tapos, hindi man lang kami magkaroon ng sariling bahay hanggang ngayon. Paano na ako? Ako, nag-aaral pa lang ako ngayon. Sila, masipag, nakikita ako, nagtatrabaho lagi, tas hindi nila kayang magkaroon kami ng sariling bahay. Paano na nga ako? Kaya ho maraming mga kabataan nasa anxiety, depression, malungkot. Madalas ho ang mga tao ngayon nasa party, SM, kapihan, at marami pang mga lugar. Mas marami yung oras natin doon kaysa sa church. Bakit? Kasi ang mga tao ngayon gustong makaalis sa mga distraction o sa maalis yung pressure nila sa mundo. Pero po alam nyo, ang makakatulong lang sa bawat isa sa atin, hindi po yung mga kaibigan natin. At kahit po kape ka na ng kape, hindi yan makakatulong sa atin. Kahit po ilang galong kape ang inumin natin sa loob ng isang araw. O kaya makailang milk tea ka man sa loob ng isang linggo, hindi makakawala ng problema yan. Mapuntahan mo man yung latest o mga bagong mga pasyalan ngayon, hindi po yan makakaalis ng totoong issues natin sa buhay. Ano po ba yung Egypt or Assyria ng buhay natin ngayon? Perhaps dumalo po tayo ngayon, teka, ano ba yung Egypt na yan, Assyria na yan? Kasi po, ito yung mga bagay na struggle mo ngayon. Ito yung mga bagay na nagpapahirap sa buhay mo. Bakit ka nga ba malungkot? Tapos na yung panahon na puro malungkot na lang lagi sa pera, di ba? Hindi lang naman tayo sa pera nalulungkot. Tama po ba? Kundi sa maraming mga bagay. Actually nga, marami ngayon, mag-browse ka lang ng social media, malulungkot ka na. Di ba? Paano ba naman? Tinignan mo sa TV. Siyempre, ang daming nangyayaring di magaganda. Maapektuhan ka rin. Pag-browse mo ng Facebook, yun pa rin makikita mo. Tapos ano pa? Makikita mo, wow, yung kaibigan mo nag-ibang bansa, pumunta dito, pa-travel lang, tapos ikaw nandiyan ka pa rin. Mako-compare mo yung sarili mo. In the end, marami nga pong percentage that uses social media. Mas nalulungkot pa sila kaysa sa hindi. Oo nga, sasabihin mo, ay panlibang-libang lang po, kaya ako ganito. Hindi po tayo against sa social media, ha? Pero maraming nagiging negative effects sa atin kung nagtatagal tayo sa social media. Pero kahit sabihin mong panlibang-libang yan, ikaw nga, nakailang busted ka na. Nabusted ka na ng ilang beses, tapos mapapanood mo, yung iba may relationship na maayos, tapos yung mga ina-idolize mo ng mga artista, may bago ng relationship, makikita mo sarili mo, sana all. Di ba? Yung iba nakikita mo, nakakapagpakasal kahit lola na. At balo na ng 2 beses. Mapapasana all ka na lang. Tapos ikaw ngayon, maghahanap ka ng afam. Tignan nyo, yun na lang maiisip nyo, mapapanaginipan mo, akala mo totoo, tapos hindi pala. Di ba? Perhaps marami sa atin in bondage, mga kapatid. Hindi lang natin nakikita sa physical, pero baka sa isipan at sa puso natin. Next slide. Gusto ko pong sabihin sa inyo, just as a lion protects its pride, yung pride, yun po yung grupo niya. God stands as our defender, fighting to bring us back to Him.
Nanonood po ako ng mga videos tungkol sa lion. Pag ho pala merong bagong lion na papasok sa pride or sa group, makikipaglaban muna siya dun sa kung sino yung leader ng group. Makikipag-wrestle siya. As a matter of fact, pag po tinignan natin ang Bible, the one who wrestles with God was Israel. Sino yun? Si Jacob po. He wrestled with God. And sometimes, ganun yung buhay natin. Lord, ano ba nangyayari sa buhay ko? Kailan mo ba ako pagpapalain? Lord, ba't puro ganito na lang yung nangyayari sa akin? Kailan mo ba babaguhin ang buhay ko? Kailan mo ba babaguhin yung trajectory ng buhay ko? Yung direksyon ng buhay ko? Hanggang dito na lang ba ako, Lord? You know what Jacob said kay Lord? Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako binibless. And that is why wala tayong ibang choice, mga kapatid. Kailangan lumapit lang tayo kay Lord for us to be blessed. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapit ka lang kay Lord. Sa kabila, and you will be blessed. Amen. Point number 3 natin, mga kapatid, return to the pride. Kailangan po bumalik tayo sa kawan o grupo ng lion. Baka hindi ho natin nare-realize, napapalayo na talaga tayo sa grupo ng Diyos. Bakit? Ito ho ang number 1 na kalaban ng bawat isa sa atin. O baka kinakaharap na rin ho natin sa panahon ngayon. Verse 12 ng Hosea chapter 11, ang sabi po, lagi na lang nagsisinungaling si Ephraim sa akin. At niloloko ako ng pamilya ng Israel. Take note po, nagsisinungaling at niloloko. Bakit nga po ba tayo nagsisinungaling at bakit tayo nanloloko? Anong dahilan? Perhaps malayo yung relationship natin at hindi totoo yung pinapakita natin sa mga kasama natin. The Bible also said that the devil is the father of lies. Kasinungalingan. Pero ang Diyos na buhay, siya po ang Diyos ng katotohanan natin. Kaya po, kung mapapansin natin, hindi dapat tayo magpanggap. Bilang mga Kristiyano, hindi rin po dapat tayo magsinungaling sa kapwa natin Kristiyano. Kapag po tinanong tayo, saan ka galing? Ba't wala ka nung nakaraang linggo? Pwedeng sa atin, ang sasabihin na natin, napakaraming mga excuses na pwedeng hindi naman talaga yun yung totoo. Why not tell the truth? Kaya rin tayo siguro malayo na yung puso natin kay Lord. Marami tayong pagpapanggap na ginagawa. Hindi lang sa Diyos, kundi sa paligid natin. Nagpapanggap kang malakas na kaya mo lahat ng pagsubok sa buhay mo. Nagpapanggap ka na okay ka, pero hindi naman. Pag tinanong ka, kamusta ka na ngayon? Anong sinasabi mo? Okay na okay lang po. With a smile na hindi totoo. Even in the church, bakit kaya nagpaplastikan ang ibang mga tao? Ay, sister, ay, brother. Tapos may pakis-kis pa, may beso pa. Biglang mamaya tatalikod, ang baho niyo. Di naligo, oh.
Hindi niya malang ma-encourage yung ano niya. Oy, alam mo, ang ganda ng ano mo, ganito ganyan. Ito yung napansin ko lang sa'yo. Ayoko kasing ma-offend yung iba sa'yo, kaya ikaw rin mismo, kaya ako lang to sinasabi. Kaya sabi mo, wow, bagay na bagay sa'yo yung damit mo. Pero, hindi naman pala talaga bagay na bagay. Marami po tayong pagpapanggap na ginagawa. Totoo ba yung lumalabas sa mga bibig natin? Paano tayo manunumbalik kung hindi tayo nagsasabi ng totoo? Paano tayo manunumbalik kay Lord kung puro peke ang pinapakita natin? Sa isang court o korte, halatang-halata po ang kasinungalingan. At ang kasinungalingan, hindi magtatagumpay. Sa harapan ng Diyos, nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakakita ng lahat, kahit mag-isa ka lang, alam niya po, ang intensyon ng puso natin, nilalaman ng isipan natin, kaya wala kang choice kung hindi lumapit lang sa Kanya. Kasi wala kang malilihim. And isa lang po ang gusto ni Lord na mensahe ng roar niya. The Lord's roar, next slide, is an invitation to repentance. Ano yung repentance? Magbago ka ng isipan mo. Hindi ibig sabihin yan, umiyak ka. Hindi ibig sabihin yan, na ikaw magpapakitang tao na lalapit kay Lord, tapos para makita nila na talagang totoo ako, na nagre-repent. Kailangan may luha. Teka, isipin ko muna yung hindi maganda nangyari sa buhay ko. Hindi ho ganun ang repentance. Ang repentance ay may sinabing mensahe si Lord sa akin. Dapat kong magbago, gagawin ko. Paglabas ko ng building na ito, lalabanan ko yung temptation. O gawin mo na ulit yan. Yung bagay na kasalanan mo na ito. O magsinungaling ka na ulit. Lalabanan mo yun. Hindi pwede. Magdahilan ka na lang ulit ng kahit ano dyan. Lalabanan mo yun. Kasi bakit? Yun yung tawag ni Lord sa iyo. Ayaw mo nang magkunwari. Huwag ho nating ipakitang malakas tayo kung hindi naman talaga. Dahil kung inakala nating malakas tayo, matakot ho tayo. Dahil baka bigla tayong bumagsak. Kaya, walang mali kung sasabihin mong, Lord, dumadaan po ako sa mahigpit na pagsubok ngayon. Nangihina po ako, Lord. Marami akong kasalanang ginagawa ngayon. Lihim man o hayag. Lord, hindi na tulad ng dati yung pag-ibig ko sa iyo. Sa paglapit po natin kay Lord, tandaan natin, despite our failings, ang boses niya po ay isang reminder ng awa niya at readiness niya na magpatawad sa bawat isa sa atin. Lumapit ka lang kay Lord. Kaya siguro minsan ayaw mo na basahin yung Bible, ayaw mong umattend sa church kasi iniisip mo, ay, ang tagal ko nang di naka-attend. Baka kung anong sabihin nila sa akin. Ay, ang tagal ko na kasing ang daming ginagawang ganito, ganyan, na mga kasalanan, alam naman siguro nila yung issue sa buhay ko ngayon, kaya siguro next time na lang ako aatin. Akala natin may mariresolba sa ganon, pero wala po. Tandaan lang natin na pag tayo lumapit kay Lord, meron tayong confidence
bilang part ng group niya or ng flock niya. Tignan niyo po ang sabi ni Lord, ang sabi ng author ng Book of Hebrews chapter 4 verse 16 sa mga Christians din. Christian Jews. Ang sabi, kaya wag tayong mag-alangan lumapit sa trono ng napakabuting Diyos. Doon matatanggap natin ang awa at sobrang kabaitan niya na tutulong sa atin sa oras na kailangan natin. Hindi ka dapat matakot pag lumapit ka kay Lord. Baka kaya minsan pag nag-altar call, ayaw mong lumapit. Baka natatakot tayo. O kaya, baka rin kaya ayaw mo lumapit, ang feeling mo, wala namang mali sa'yo. Pero kailangan meron tayo mapagpakumbabang puso. Totoong puso. At may gusto na talagang lumapit kay Lord kasi dun mo mararanasan yung yakap niya, yung mercy niya sa bawat isa sa atin. Kaya siguro ikaw, normal na lang sa'yo na pa-attend lang ng church. Kung tatanungin ko po kayo kung talagang nararamdaman nyo talaga ba yung awa ng Diyos sa buhay nyo, baka madalas hindi tayo lumalapit kay Lord confidently. Baka nahihiya tayo. Kasi katulad nung Hosea chapter 11, tinatawag ng Diyos ang bayan niya sa roar na hindi nakakatakot kung hindi naghihikayat na lumapit. Narinig natin yung roar ng lion. Hindi pala, roar. Kung hindi, ganun lang di ba? Yun pala yung roar. Akala natin akala natin parang nakakatakot. Pero ang roar pala nagsasabing, parang lumapit ka. Halika dito. Mahal kita. Patatawarin kita. Alam niyo po, ito ang nangyayari. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung video na pinrepare ko. Ito yung nangyayari kapag alam ng lion na hindi niya kauri at hindi kasama sa flock niya yung tinatawag niya. Tignan niyo po. Pwede ba nating i-ready yung video? Pakita natin. Stop that. What's the electricity? 3.2, Okay, sorry. 2.9. Okay. Oh. Hey. Hey. He's really full of shit. Yes, His he father is. is macho. Okay, let's go. So, makikita natin, iba yung klase ng roar ng isang lion pag tumatawag sa flock niya kesa sa merong someone against siya. May kaibahan. May kaibahan. Kaya, kung tayo kilala natin si Lord bilang mapagpatawad na Diyos. Next slide. Take courage. Magkaroon ka ng katapangan na kinikilala mo. Yung roar ni Lord, hindi siya pag-condemn sa'yo kung hindi gusto kanyang iligtas. Gusto kanyang maranasan mo yung pagmamahal niya. Yung protection niya sa buhay mo. Hindi para mapahamak ka, kundi para maging maayos ang buhay mo. Amen? Last but not the least, ito po ang dapat nating gawin. Walk
with the lion. Kailangan lumakad tayo kasama si Lord. Amen? Tignan niyo po ang sabi ng verse 12, Hosea chapter 11. Yung second line, naka-highlight. Pero kasama pa rin ng Judah ang Diyos. At faithful siya sa banal na Diyos. Kaya meron pong tayo mga kinakanta rin kahit sa Jewish song or ibang mga kanta about the Lion of Judah. Di ba? Bakit kaya the Lion of Judah? Kasi yung Judah po, yung nakakitaan ni Lord na faithful sa Kanya. Kung paano pong ang mga sheep, alam ang tinig ng shepherd. Amen? Ganon din po ang mga lion na kasama sa flock. Alam din nila yung roar ng Lion King nila. Alam yun ng mga kasama sa flock ng lion. Kaya, to hear God's voice is one thing. Pero yung pag-respond po natin faithfully sa call ni Lord, sa pag-roar niya, ibig sabihin, pagtawag niya sa atin na lumapit sa Kanya, yun po yung dapat gawin ng bawat isa sa atin. Bilang mananampalataya, kailangan mag-respond tayo sa sinasabi ng Diyos na lumapit ka sa akin. Ngayon, umaga pong ito, pwedeng meron tayo mga kanya-kanyang dinadala na mga bagay sa ating buhay. May kasalanan, worldly distractions, or kahit failures na dala-dala natin. O kaya napakarami nating worries sa buhay. Pwedeng yan yung nakakapag-bandage sa atin o nakakapagtali sa atin. Kung bakit hindi tayo maka 100% na paglilingkod kay Lord. Baka kapag naglingkod ka, iniisip mo yung health mo, iniisip mo yung family mo, yung ibang mga bagay sa buhay mo. Of course, valid yun. Pero remember na ang source ng lahat ng blessing, yun dapat dun tayo maging after. Hindi sa blessing, kung hindi sa nagbibigay ng lahat ng meron tayo. Amen? Kaya kung paano nagro-roar si Lord, in the book of Hosea chapter 11, tumatawag din po siya sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Halika, lumapit ka, at maramdaman mo ang pagmamahal at awa ng Diyos sa iyo. Tayo po ay lumapit kay Lord. Tayo ay pumikit